game. 1, 2, 3, go! Banana. Peel. Banana. Peel, banana. Cut. Banana. Cut, banana. Eat. Banana. Eat. Banana. Digest. Banana. Digest. Banana. Out. Banana. Out, banana. Banana. Peel. Banana. Peel, banana. Cut. Banana. Cut, banana. Eat. Banana. Eat, banana. Digest. Banana. Digest. Out. Banana. Out, banana. I-discuss natin for today. Let us pray. Lord, maraming salamat po for the opportunity na matitrain po kami this afternoon, O God. We pray na gisingin niyo nga po ang aming mga cells, O God, that Lord, we will be attentive enough to listen sa yung ititrain sa amin ngayon, Panginoon. Give us alertness of mind. And we pray, Lord, na maintindihan namin, ma-absorb po namin lahat ng training and equipping namin for today, Lord God. Because we know, magagamit namin ito, Panginoon, in the future as we go and preach your word, Panginoon. As we listen, as we train, Panginoon, we are asking you, Holy Spirit, na taniman mo ang puso ng bawat makikinig ng desire and passion, Panginoon, to preach your word, O God. Give us the vision, Lord, sa mga nawala na sa kanila yung desire and yung passion, yung vision, Panginoon, sa pagpe-preach ng word mo, Lord. Ibalik po ito sa kanilang mga puso, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming samot panalangin. This we ask in Jesus' name. And everybody will say, Amen! Okay, so, last time, yung last meeting natin, nag-demo preaching kayo. So, wala kaming sinabi. Nabigay ba sa inyo? Kaya nabigay ba sa kanila yung, yung mga handouts nila? Yung hard copy? Hindi nabalik? Nabalik yung sa'yo. Okay, yung pong mga nag-demo preach, kailangan po yung hard copy ninyo kasi nag-list down doon si Kenot. Meron lang siyang mga additional or mga comments doon na pwede nating magamit in the future pagka magde-demo preaching talaga kayo. So yung demo preaching nyo last time, ano lang yon? Practice lang yon. Okay? So based doon sa wala pang homiletics, kukompare nyo yung sarili ninyo after na nagkaroon ng homiletics. So, based sa mga nakita ko, na-observe ko, some of us, hindi pa ganun talaga ka-organize, hindi pa ganun talaga yung flow, medyo nahihirapan pa sa mga transitions. So, hopefully, pag-pray natin, maayos natin yun. Okay? Para sa glory ni Lord, hindi para sa glory natin, of course. So, for today, ayan, una natin pag-usapan is advantages of an organized sermon or teaching. Ayan, wala kayong handouts, no? So, i-send ko na lang sa inyo ito. Or, mas maganda kung mag-jot down notes kayo, tapos i-ano nyo na lang dito. Parang i-bangga nyo na lang dito sa, i-send ko sa inyo, okay? So, ano ba yung advantages ng isang organized na sermon? Napaka-importante na organized ang sermon. Tama? Palagay ninyo, importante ba yun? Palagay nyo? Or, bala na, ito yung illustration ko, ito yung text ko, bala na mag-scramble dyan. Kung ano yung mag-pop up sa mind ko, yun na lang sasabihin ko. What happens kapag yung information or yung data or yung mga, tawag dito, yung mga content mo ay hindi organized kapag mag-preach ka dito sa harap? What happens? Sige. Tinignan niyo lang ako. What happens? Anong mangyayari sa'yo kapag ikaw, na-experience niyo na ba yun? Na hindi organized yung ano mo? Basta may content ka, illustration, and then nung tumayo ka, ano nangyari sa'yo? Na-experience niyo na yun? O anong mangyayari? Pwede mangyayari sa'yo? Parang sa Bichi, kung wala kang lesson plan, katulad ng, for example, may estudyante kang, anong mangyari sa'yo nung ganito
kami, mapapakwento ka na lang. Kasi Mawawala. nung mawawala ka sa topic mo or yung sa gusto mong ano yung sa kanila. Kasi Yung outline mo. wala kang Frame. sinusundan. Tama. Ano pa? Ano? Mabablanko po. Mabablanko, yes. Walang Ano pa? patutunguhan. Walang patutunguhan. So, ang tendency kasi nun, mag-overtime ka. Kasi nga, wala kang frame, wala kang structure. So, kung ano lang mag-pop up sa mind mo, ayun, ano ka lang, magsasalita ka lang na magsasalita. Okay? So, sabi nga dito, stones, woods, steel, and glass do not make a building. Meron kang stone, meron kang woods, meron kang steel, meron kang glass, hindi naman po sayang magiging building. Meron kang paintings, canvas, brushes, hindi siya mag-form na painting siya. Diba? Meron kang granite, hammer, chisel, it doesn't make a statue. Steel, glass, rubber, and cotton that do not make an automobile. Likewise, facts, proofs, illustration, and application do not make a sermon. So, meron kang facts, meron kang data, meron kang content, meron kang illustration and application, pero hindi ito mag-create ng isang good sermon. So, ang difference nito ay kailangan natin ng ano? Ano kailangan natin? Outline. Outline? Yung outline, ano yung outline? Yes, kailangan organize. So, kailangan ng organization. Yun nga yung sinabi natin kanina, di ba? Advantage of an organized sermon and teaching. Okay? So, hindi lahat ng preachers, pag nag-preach sila, organized. Meron na ba kayong narinig na preacher na gano'n? Meron kayong, ano? Oo, hindi siya organized. Si ano po? Sino? Joke lang. Si Kuya Ned po. Yung iba kasi, based sa mga napapanood ko, context lang yung sa kanila, and then they go through it. Tama ba? Meron mga ganong preachers. Basta meron silang text, tapos bala na. No, nag-go lang sila sa flow. Parang isang verse lang yung gagamitin nila. Tapos, go. No? Ang tawag dito? Sa tingin nyo, ano yung disadvantage doon? Sinabi nyo na kanina, di ba? Pwede ka mawala sa course mo, mawala ka dun sa objective mo. So, meron namang mga preachers na hindi ginagawa yun. Pero syempre, God is a God of order. We want everything to be organized. Iba pa rin pag maayos yung utak mo, di ba? Pag ikaw, magulo yung utak mo, hindi ka makakapag-preach ng maayos. Okay? So, ayan, advantages of an organized sermon or teaching number 1, organization facilitates the preacher and teacher's delivery. So, kapag ka-organize kasi, may outline ka na pa-facilitate mo ng maayos yung outline mo, yung delivery mo maayos, no? May iwasan mo yung, ano kasi yun, di ba? May iwasan natin yung ganon, yung nabablanko ka, kasi you have a framework. Meron kang frame na nandyan. Sabi nga dito, it is easier to remember the sermon thoughts if they are arranged so that logically related thoughts follow one another. Kung mapapansin ninyo, pag nag-preach sina ma'am at sina dad, it's either pare-pareho sila ng first letter, ganyan, di ba? O kaya sequence yan, ABC, 1, 2, 3. Diba? Makikita niyo yung mga points nila, relevant sila sa bawat isa. Madali silang tandaan. Minsan one word lang, ganyan. So, kailangan maging creative tayo. Kaya nga, ang homiletics, diba? Yung homiletics, ano kasi yan? Creativity din yan. Art yan. Okay? Hindi lang yun basta nagpipreach ka. It is an art. So, kailangan pagbutihan talaga natin para kay Lord. Amen? Okay ba? Okay ba yun? Isip pa ba kayo? Okay, so number 2 is, the organized sermon is more pleasing to the thoughtful hearers, for it has more beauty. Diba? Sino dito gusto nakakakita ng magulong sala, magulong kwarto, ganyan. Pagka nakikita niya yung kwarto niya, magulo, masaya siya, gano'n. Natutuwa ba kayo pag magulo yung kwarto? Kalat dito yung gamit mo, kalat dito yung libro mo, yung mga damit mo. Gusto niyo ba ng gano'n na kwarto? Diba? Ako pagka magulo na yung kwarto ko,
naiirita na ako. Naiinis na ako kapag hindi ko siya nalilinis, no? So, kailangan, ganun din tayo sa sermons or ganun din tayo sa preachings. Mas maganda siyang pakinggan, mas attractive, there is more beauty, sabi nga dito, it has more beauty and it is pleasing to the thoughtful hearers, dun sa mga nakikinig. Mas madali nilang matatandaan kapag ka-organize yung thoughts natin. Tama? Meron na ba kayong narinig na nagtuturo or preacher na yung magulo yung outline niya, tapos ikaw naman, may gulo ka naman. Di ba? Ako meron ako yung mga may tawag dito, sana all. Joke lang. Okay. Di ba kapag ikaw nakikinig ka, dun sa nag-instruct sa'yo, tapos magulo yung instruction, ikaw din magugulo ka, hindi mo na maintindihan. So, ganun din. Sayang yung revelation ni Lord na binigay sa'yo kung hindi mo siya mai-deliver ng maayos sa mga tao. Na hindi nila makukuha yung objective. Hindi nila makukuha yung meat. Diba? So kapag gumagawa tayo ng sermons or ng mga preachings, hindi lang yun because out of our responsibility or kailangan lang natin itong gawin or na-assign kasi tayo. Pero sana magkaroon tayo ng heart na maging maganda to sa mga pandinig ng mga tao. Diba? Na we will put beauty in it. Diba? Kapag ikaw, magbabawa si Jensen, magsasonglit siya, yung punta ka rin, maka-dress, mga tattered jeans yan na masagong tingnan sa harap. Di ba? Mag-aayos yan. No? Mag-make up yan. Di ba? Mag-clip yan. Dapat hindi nakaano sa buhok niya, ay sa mukha niya yung buhok niya. So, kahit naman sino eh. Di ba? Meron ba dito yung pumunta sa harap, walang pakialam sa mukha niya, yung buhok niya nandito sa mukha niya. Di ba? Kasi hindi ka pakikinggan ng maayos ng mga tao. Okay? So, ganun din sa mga preaching. Okay? Kailangan gawin natin that we strive beauty in preaching. Sabi nga dito, why should we not strive for beauty in preaching? Jesus on the sermon preached the most beautiful sermon and it certainly was well organized. Paano natin masasabi na gano'n? Hindi naman natin narinig yung preaching ni Jesus. Sa tingin nyo, dadagsain ba siya ng maraming tao kung hindi organize ang preaching niya? Kung magulo siyang magsalita, kung magulo yung outline niya, kung walang impact yung sinasabi ni Jesus. Hindi, di ba? Iiwan mo yan. Kung ikaw meron kang binabrowse sa mga YouTube, ganyan, kung di mo naintindihan, skip mo na. Tama? Pag na-boring ka, skip mo yan. Di ba? So, ganun din. Kailangan we strive beauty in our preaching sermon. Sabi nga dito, no one admires chaos, nor can the hearers be expected to listen attentively to chaotic sermon. Okay? E di pakiramdaman. No stories, humor, and pulpit antics make up for poorly planned sermon material. Minsan kasi, may mga preachers na kapag hindi organize yung thoughts nila, no, sila din mismo, nagugulo sila sa mga sinasabi nila. Idalanda kay kwento, idalanda kay joke, di ba? Idadaan nila sa mga antics para matakpan, pero it will not cover up. Siguro mapapatawa mo yung mga tao, pero paglabas nila, hindi sila busog. Natawa lang sila. Na lang sila, na-uplift lang. Na-antag dito, parang nag-enjoy lang mo. Di ba? May entertain na, pero ilang hinabsi. Diba? Remember, when we deliver the sermon, parang we are serving the people with meat, with food, no? So, ang goal natin is mabusog yung mga listeners, no? Okay? And then, number 3, ayan, the organized sermon is easier to remember. Yun nga, sabi ko nga kanina, mas madali siyang tandaan. A sermon has permanent value only if it can be remembered. Okay? Tanong ko sa inyo, natatandaan niyo pa ba yung points kanina sa preaching? Without looking your notes? Ano? Yung apat na. Yung apat. Ano yung 4? Yung sa fame and shame. Oo. I came to fame. Fame to shame. Hindi kasi balik yun eh. Yung nasa balik kasi yung doon sa Fame from fame. shame from Shame to fame. Progress.
abundance from lack. Ano? Shower. May shower yun, may shower. Stagnant progress. Tapos yung lack. Oh, yun. Diba? So, yun yung sinasabi natin. Shower blessing. Sige, okay na. No? So, at least, meron tumatak sa inyo. Hindi yung, ano nga ba, nakalimutan ko, ano na yung mga pinagsasabi ng pastor namin, di ba? Kasi meron siyang sinusundan na sequence. Organized kasi siya, okay? So, a structured sermon is more effective because it makes the preacher stays on the subject and is easily remembered by the listener. Ako usually, ang ginagamit ko pagka gumagawa ka ng sermon, yung points ko, A, B, C, o kaya step 1, 2, 3, o kaya naman, maghanap ako ng mga same verb or adjectives, kung ano man yung ginagamit ko, yung first letter, pare-pareho siya. Ganon. So, maghanap ka sa, Mariah, synonyms yan, di ba? So, pwede nyo rin gawin yun, okay? Para mas madali siyang tandaan. At saka pagka magbibigay ka ng points mo nun, 3B to ganito, o 3C to ganyan. Di ba? Madali siyang tandaan. So, lahat ng letter C yung points niya. See? So, nagbibigay kasi yun ng ang tawag dito, marka doon sa mga listeners na madali siyang matatandaan. Okay. Can you compare the following outlines? No, ito. First batch. Ito yung first batch outline niya. God saved mankind. Men ought to love one another. Faith is necessary to salvation. Sin will bring eternal condemnation. Lying is a great sin. There are many signs of Christ's soon return. Yun yung first, yun yung mga points niya. May natandaan ba kayo? Okay. Next. Ito yung next batch. Ito yung isang batch. Sabi niya, the look upward. I saw the Lord high and lifted up. The look inward. Woe is me, for I am undone. The look outward. Here am I, send me. Diba? So, nakita niyo, meron siyang sequence. Ano siya? Progressive siya. Plus, madali siyang tandaan kasi upward, inward, outward. Parang ano siya, parang meron something in common. Okay? So, gets ba natin yung tandaan natin yun sa mga points na gagawin natin. Okay? Okay, game. Number 4. Ayan, the organized sermon can be easily understood. Ayan, mas madali siyang tandaan yung kanina sinabi ko at madali siyang intindihin kapag organize yung thoughts natin. Kasi nga, gagawin mo siyang progressive. Kaya pag gumagawa kayo ng outline nyo, una yung draft, okay lang yun, magulo pa. Pero after nun, gawin nyo lagi progressive yung outline ninyo. Okay? Tandaan nyo yun ha, progressive. So, halimbawa, from ito, simple lang, tapos pa-heavy ng pa-heavy. Okay? Huwag nyo gagawin o hahayaan na heavy sa una, pababa. Magbababa yung momentum mo. Dapat pataas lagi yung momentum. Bantayan natin yun pag gumagawa tayo ng mga points natin. Okay? Ayan, sabi nga dito, a well-organized sermon seldom will be vogue because organization dispels vagueness or obscurity. Ano ibig sabihin ng obscurity? Parang wala. Diba? Obscure. Wala yung sense. Wala mo makanta. Wala yung sense. Walang laman, walang meat. Yun nga, yung sinabi ko kanina, napatawa mo nga yung mga audience, pero paglabas nila, ano naman kinabsi? Walang application, walang learnings, walang, alam mo yun, ganun naman yan, di ba? Hindi ba na, So, the preacher must organize his sermon in such way that his listener will easily understand and grasp the message he is trying to convey. Yes, it is true that we are not man-pleasers. Tandaan ninyo, pag gumagawa kayo ng sermon, we are not man-pleaser. But, there is a but. Lagi natin iintindihin yung mga listeners natin. Dati, gusto ko lang i-share, dati kasi, nung una na ako nagpe-preach,
mapag-English ko. Kasi para sa akin, mas nalalagyan ko ng emotion pag English. Di ba pag Tagalog, nabubulol ako, nangangautal ako, nagbubuhol-buhol yung dila ko pag Tagalog. Unlike pag English, parang ang dali ko siyang i-deliver. Smooth ang flowing. So, kasi every time na magpipreach ako, pupuntahan ko sila mentor, magpapa-postcon ako, tatanungin ko, kumusta po, ganyan. At lagi nilang comment sa akin, yun nga, mapag-English ko. And then, alam ko, hindi ko sure kung si mami ko, or si mom, or si dad yung sabi sa akin, na kailangan intindihin mo yung mga listeners. Kung mga youth lahat yun, okay lang na mag-English ka. English ka. Kasi nga, yung mga youth, alam mo naman, di ba? Madali silang makakope up. I mean, parang mas attractive sa kanila yon. Pero kapag yung mga listeners mo, may mga damatans, di ba? Merong mga slow na, hindi ganun kabilis makakope up, mahuhuli sila. So always remember, kapag yun yung sinabi, hindi ko alam kung si dad ang nagsabi sa akin or si mami ko, na yun nga, merong mga matatandang nakikinig, hindi puro yun. So always remember, kapag magde-deliver kayo ng message ninyo, hindi laging yun, especially sa mga followers natin at halimbawa, si Ma'am Jen, dahil estudyante niya, mga high school, so ang approach lagi, mga ganun level. So always remember, hindi lang sila ang audience mo. Meron kang mga damatans. So kailangan yung mga examples mo, hindi lang pang youth. Diba? Pang all around yan. And finally, ayan, number 5, organization increases the effectiveness of the sermon. An unorganized appeal would be just so much talk falling on deaf ears. Ayun. So, kakatak ka lang ng kakatak ng walang sense. Diba? Ang isang lata, maingay kapag walang laman. No? Hindi ko naman sinabi, tumahimik kapag merong maraming laman. Pero what I mean is, alam mo yun, mag-exert ka na rin ng effort, siguraduhin mo, bullseye lahat yung mga exert mong effort. Diba? Kaya ka mo kabod, hindi ka lang kabod nag-throw up ng lines mo, hindi ka lang kabod mag-throw up messages or quotations. So, kailangan, be sure, every time you throw it up, yung mga lines na yon, kailangan, it will count. No? Atin yung impact. So, let no preacher think that we are overlooking the truth that the greatest power in the sermon effectiveness is the Holy Spirit. Siyempre, Holy Spirit pa rin tayo. Kaso lang, di ba, if you fail to prepare, you prepare to fail. No? So, kung hindi ka nag-prepare sa sermon mo, sigurado mag-fail ka. Ano ba yun? Ayan ba yun? Basta yun. A failure yung isi-share mo. But if man has any part in the sermon, he should make his part as effective as possible. Okay, so next is, ano yung pinag-usapan natin kanina? Ayun. Organization. Advantage of an organized teaching or sermon. Okay. So ano ba yung qualities ngayon which the organized sermon should exhibit? So ano ba yung qualities ng isang organized sermon? Number 1, the sermon structure should have unity. Of course, kailangan lahat ng points mo ay united. Baka mamaya yung isa nasa planet Mars, yung isa nasa planet Jupiter, yung isa nasa planet Earth. Hindi sila connected. So, be sure na yung mga points mo, yun nga, progressive sila at connected sila sa bawat isa. Hindi sila nagkakalayo. Okay? So, this means that one team prevails. Only one team prevails. So, doon mo makikita pagka-united yung iyong mga points. Kapag nakita dun sa mga bawat points mo na yung team mo, yun pa rin yun. Kaya importante may team din kayo. Or yun nga, kung yung team mo parang title mo na rin, okay lang naman yun. Basta, dapat dun sa each point mo, makikita na yun yung team mo. At hindi nagbabago ang team mo. Gets po ba? Gets po ba? Yes. Okay, next, number 2. The division should have coherence. Coherence? Paano yung pronunciation nito?
Coherent? Coherence. Coherent? Coherence. Coherence? Anong pronunciation nito? Coherence. Coherence. Okay, ano ibig sabihin ng coherence? Ano? Wala kayo positive na po ang salita. Ano? Basta may relation. Coherent sila. Pag sinabing coherent, the previous is connected to the next one. To the, ano yun? Next. Okay, to the latter. Okay, so sabi nga na dito, not only should the parts be related to a common theme, the parts also should adhere to one another. Ayun, baka naman, makinig kayo. Okay. Baka naman, iisa nga yung mga theme mo per point, pero pag pinagsama-sama mo na yung points mo na yun, naglalaban sila sa bawat isa or nagko-contradict sila. So, kailangan they agree with each other. Okay? So, there should be a smooth transition. Guys, dito kayo nahihirapan sa mga transition ninyo, sa mga points ninyo. Okay? So, really observe this one. Minsan sa tingin mo, okay na siya, pero hindi pa pala. Okay? So, i-test ninyo kung coherent ba siya, related siya dun sa bawat isa. Okay? Next, number 3. Ayan, ano yung una? There should be unity. Number 2, coherence. Number 3, necessary quality also is progress. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, kailangan progressive. From, ang tawag dito? Hindi naman siya low, pero simple. Oo, basic. Yeah, that's the term. Basic. Tapos doon, patindi ng patindi yung preaching, no? Anong feeling niyo pag nanood kayo ng movie, tapos bandang ulit, ha? Yun na yun? Di ba? Nakakainis. Parang maisip mo, sayang yung time mo na pinanood yung movie na yun. So, ganun din sa mga listeners natin, kapag nag-preach tayo, kasi hindi progressive yung ating sermon, no? Pag hindi ganun kalaman. So, kailangan, we need to assure that the hearer's attention will be carried along the goal. Na, yun na yung next, talagang mapapaano sila, ma-attract talaga sila. So, progress is achieved by the arrangement of the division so that each progresses a little nearer to the goal. So, ayun nga, pagka parang na-draw mo na yung draft outline mo, i-check mo niyan isa-isa, paano yung pagkaka-progressive mo. And then you arrange them. Okay? Number 4, ano kasi number 1? Unity. Number 2? Number 3? Okay, number 4, the structure of the sermon should have symmetry. Symmetry? How do you pronounce? Symmetry? Symmetry? Oh, bala kayo. Symmetry, bala kayo. Paano nyo? I-pronounce yun. Okay? So, another word for it is proportion. No main points or subpoints especially must be enlarged far out of proportion to its importance. Ayun nga. Sabi nga kanina ni Jens, narinig ko siya, balance dapat lahat. No? Hindi least important yung isa. So, kailangan balance yung mga points natin. Bantayan natin, no? Sa pag gumagawa tayo ng mga points natin. Okay? So, an amount of time should be given or devoted to each part in proportion to its importance. Take note, the sermon may be proportioned on paper, but unless care is taken in the delivery when it is preached, symmetry and progress will be violated. So, yun nga, sabi nga kanina doon, kailangan yung per each point mo, yung pag-deliver mo, it is proportionate din. Okay? Baka, yun nga, meron kasi tayong, ako, sakit ko to nun, may tendency ako na bibigyan ko din yung mga first 2 points ko, pagdating sa huli, time na, mamadaliin ko na. Flat pa rin yung message mo nun, no? So, kailangan, ayan, ako, nag-aaral pa ako dito sa ganito delivery kasi sakit ko talaga to. No, kapag ka nag-deliver ako ng message, yung first 2, mabibigyan ko siya ng DN, pero dahil naubusan na ako ng time, yung bandang huli, ayun, mamadaliin ko, sayang yung impact.
pinagmadali nung nag-demo preach sila, no? Pinagmadali nila yung kasi nung una, halimbawa yung sa illustration mo or yung dun sa beginning mo, yung introduction mo, bagang binigay mo yung best mo, sumobra ka dun sa time mo dun. Pagdating sa huli, hindi mo na nabigyan ng emphasis, okay? So, pagka gagawa kayo ng sermon, magpa-practice ka, pa-practice mo yung sermon preaching mo, bantayan mo yung per minute mo. From introduction to the points to your conclusion. Okay? And then number 5, finally the sermon should reach a climax of interest and content. Ayan. Ano yung una? Unity, pangalawa. Adherence, pangatlo. Progress, pangapat. Symmetry. Number 5. Climax. Nasasabi ko lang, di ba? So, kailangan nila nga. Mayroon siyang climax. Okay, sabi ni Tita, the sermon should not only move, it must arrive in its destination. So, every time gagawa kayo ng preachings ninyo, you should know your objective dun sa mga preaching nyo. Ano ba yung objective mo? Ano ba yung pinaparating, gusto ni Lord na iparating sa mga tao? Okay? So, kailangan clear yun. Magiging clear yun sa team mo. Makikita mo na yun sa team. So, kailangan at pag nag-reach ka dun sa climax, na-serve mo yung purpose ng preaching mo. Pwede kasi dynamic ka. Alam mo yung dynamic? Pagka nag-preach ka, alam mo naman yung mga dynamic, talagang energetic, binubuhos, no? Pero, hindi naman na-serve ang purpose. Sabi nga ni Ma'am, thunder and lightning but no rain. Puro yamo, itapin masikan boses, dynamic yamo, pero walang rain, walang laman. Hindi na-bless yung tao, hindi siya na-feel yung purpose ng message. Okay? Minsan maganda yung outline, maganda yung preaching, pero yung dun sa delivery, doon nagkakatalo-talo. So talaga kailangan lahat yun kasama yun. Overall, pag-pray yan. No? So, gusto niyo pang mag-preach? Siyempre naman. Di ba? Kaya yan! Gusto pa mag-preach? Tanungin mo yung katabi mo. Gusto mo pa mag-preach? Gusto niya pa mag-preach. Ba? Okay. So, kaya yan, guys. Art yan. Art din yan. Okay? So, sabi niya nga dito, climax is achieved by arranging the points to reach the worthy goal of the sermon. So, always remember, kailangan ma-serve ang goal or ang purpose or ang objective ng sermon na dinideliver mo. Okay? Ayan. So, constructing the sermon. So, bago tayo dun sa constructing the sermon, tingnan muna natin kung okay na kayo dun sa paggawa ng mga points. Bibigyan ko kayo ng Bibigyan ko kayo ng title and then gagawa kayo ng points ninyo. Okay? Tingnan natin kung paano yung pagiging coherent and so on. Yung mga points natin. Okay? So, go sa phone. Ay, di po nakikinig. Hindi masasubmit yan. Wala kayong ballpen. Wala kayong ballpen? Anong type ballpen? Post mo na natin to. Sabi na yung cellphone. Wala, tapos yan. It's planned. It's done. Pwede? Makinig ka sa pinapasabi ng Diyos. Listen, not the noise. Listen, not your emotion. Listen, not your situation. Pag-English? No, split. Okay, makinig ka sa pinapasabi ng Diyos. Stop, look, listen. Okay, kuya, your time yun. Next. Sa tinig ng Ama, sa tinig ni Jesus. May bura kasi, pasensya na lang. Sa tinig ni Jesus, sa tinig ng banal na Espiritu. Diba? Isang title lang yun, pero... Ay, ikaw na magbasa. Ayaw ko rin. Ay! Dapat sinulat mo? Okay, siya naman ito. Makinig ka sa pinapasabi ng Diyos. 3 ways to hear God's Word. Through devotion, through prayer, through preaching. Oh, galing! Galing! Dapat nag-isip. Ano kaya yun?
devotion para feel lahat sila. Wala lang, sure ko lang. Okay, so ayan. Okay, ayan nyo yun. So, ayan, based sa mga ginawa nyong points, very good naman, nakuha nyo yung point na sinasabi dun sa diniscuss natin kanina. So, hopefully, I really pray na kapag gumawa na kayo ng inyong, para sa inyong demo preaching, makita ko yung mga natutunan nyo na yun, no? Na talagang magiging, may impact talaga yung per points ninyo. Kasi napaka-importante nun na madaling matandaan ng mga listener yung inyong dinideliver sa kanila. Okay, so let's go sa constructing the sermon. Ayan, before ako mag-proceed dito sa topic na to, sino na dito yung nakapag-construct na ng sermon? Oh, sige. Walang nagtataas ng kamay. Lahat kaya kayo, nakapag-construct na kayo ng sermon. Sige, meron akong question sa inyo. Saan kayo nahirapan in constructing a sermon? Title. Talagang nakagano na siya. Pinapahawak ko sa inyo. Ayan, pasa niyo. O sige daw sa title. Ano din po, ang title din siya kasi minsan may mga points na po ako na parang naka-ano siya, align siya dun sa keywords ko. Pero pagdating sa title, hindi ko na lang kung ano yung title na ilalagay ko. Okay. Next. Si ano? Ay, kalaw. Sa itsura ko po. Hindi po ako nahihirapan. Nahirapan po ako pumili ng isisol. Sana all. Wala ko na. Hindi ko nahihirapan. Basic lang po. Very basic. Usually, kung paano ko po siya, parang i-organize. Kasi ang dami ko papasok sa utak ko, gano'n. Yun nga yung napansin ko. Pasok. Yun nga yung napansin ko last time. Hindi po ako nahihirapan. Wala sa akin. Si Ate Just, kanina ko Ako kanina kung gumagamit din eh. Title tsaka sa point. Ako sa mga pag-search ng mga i-connecting verses. Sa mga verses. Ay, version. Okay, susubukan natin bigyan ng solusyon yung mga kung saan tayo nahihirapan. Okay? So sabi nga dito, the preacher's dedication to the task of preaching is whether he or she is willing to pay for the actual shaping of the sermon. So talaga, it's like an art that you will really take time na ayusin. Parang sculpture yan na yan mo talaga, iuukit mo talaga yung preaching. Okay? So this is a simple sermon outline. First is yung text. Ano ba yung text? Ito yung main verse mo, kung saan iikot ang iyong preaching. Second is yung theme. Saan pa patungo? Minsan, ayun na sinadaan sila ma'am. Yung theme nila, yun na rin yung title nila. Pero pwede rin magkaiba. Ako usually kasi ginagawa ko, magkaiba sila. No? And then title, tapos introduction, and then your main points. So sa main points, optional na maglalagay ka ng sub-points. Pwedeng lagyan mo, pwedeng hindi. Depende sa time mo. Okay? Sa time na binigay sa'yo. So iwasan nyo na yun nga. So 3 points, tapos optional na magkakaroon ka ng sub-points. Yung pinaka-basic or pinaka-default, ano ba yun? Hindi ko ma-isip yung right term. Default, pinaka... Oh, hindi. Hindi complex. Parang common. Standard. Standard! Yun. Yung pinaka-standard is... yung pinaka-standard is 3 na main points. Okay? So kapag 4 na, medyo complex na yung
beginner ka, yun, tatlo na muna. Pag dalawa, usually, ano kasi kapag dalawa comparison. Ano to? Parang you compare the 2 points pag dalawa, tapos meron ka mga sub-points nun. Okay? And then, ayun, illustration. So, at tapos nun, yung conclusion. Sa conclusion, di kayo nahihirapan sa conclusion. Hindi masyado kasi yung, pag nabuo mo na yung message mo, madali na lang yung conclusion. Okay? So, ayan. Ako nun, honestly, nung inassign ako na magpe-preach nun ni na mentor, nag-struggle talaga ako. Kasi pinatry lang nila ako ng isang beses. Hindi pa ako, wala akong idea, wala akong homiletics noon, so pinatry lang sa akin. Ganon. Tapos, parang lang gusto nila, isasalit-salit, kami pa ni-check noon yung na-assign na una noon eh. Tapos, parang gusto nila, magsasalitan kaming 4. May bugkong magaling, pero syempre, dahil ni Lord yun, natatakot ako kasi nga, nag-uubusan ako ng idea. Ang hirap. Na-experience niyo na ba yun? Na nagiging struggle sa inyo? Pag ikaw na yung naka-assign na mag-preach na yan sa mga soloers, sa mga nag-preach na, pag ikaw na yung na-assign, ito, bala mo ng kasakit ko mong idea. There's so many ideas. You have many ideas, pero you end up with nothing. Tama? Na-experience niyo ba yun? Nandami mong ideas, pero pagdating mo dun sa papel mo na gagawin mo, wala kang masimulan. Diba? Ang hirap gumawa ng idea. And then, gumawa, makaisip ng idea. And then, nung mas matagal na ako, nasasanay na ako na nakakapag-construct na preaching, merong mga times na bigla na lang mga may nagpa-pop na idea sa akin. It's very important that you jot down lahat ng mga ideas na yun. Ayan, si Rex saksi yan. Minsan, makikichismis siya sa notebook ko, babasahin niyo yung dun sa likod. Dun sa likod ng notebook ko, meron ako, ano? Yung, ano ba? Ano kasi sinasabi? Ano wala tuloy ako? Yun nga, sa likod ng notebook ko, may date doon, tapos meron akong parang idea kung ano yung sa preaching, yung iikot yung preaching, gano'n. Kasi hindi mo alam kung kailan mo pa-pop yung idea. So, I suggest sa mga regular na nabibigyan ng schedule for the preaching, ayan, or kahit na hindi pa kayo nabibigyan ng schedule nyo for the preaching, pag merong binigay sa inyong idea si Holy Spirit, isulat nyo agad yan sa notebook. Kasi hindi lang yung basta idea, no? Word ni Lord yun sa'yo. And then kapag ikaw na yung na-assign, magpe-pray ka kung ano yung topic, ipapakita yun ni Lord sa'yo. Kaya may nangyayari na nagka-cram ka anong idea, dahil sa sobrang cramming mo, wala kang makuhang idea kasi nga nagka-cram ka na. Diba? Wala ka nang mahugot na idea. Pero pag marami kang reserva, marami kang bala, pag pinag-pray mo, madali kang makakuha kung saan doon sa mga messages or sa mga ideas na binigay sa'yo ni Lord. Okay? So para mahirapan, ako personally, naging effective talaga sa akin yun. Nung regular kami na meron pang afternoon service, di ba? Na-assign kami na iikot-ikot sa amin. Before pa mangyari yun, nung parang plan pa lang ni na ma'am na ganun yung mangyari, talagang sobrang struggle ko. Saan ako kukuha ng idea na every other, or basta yung week na yun, or once a month, nagpe-preach ka, parang ang hirap nagiging burden sa akin. No, naging burden ba sa inyo yun? Na parang ayoko na ma-assign. So, para maiwasan natin yun, ayun, talagang naging blessing sa akin yun, na ganun yung binigay na idea ni Lord sa akin. So, isusulat ko siya sa likod. And chismosa si Reg, babasahin niya yung notebook ko. Minsan kasi, na-experience niyo ba yung habang may nagpipreach dyan, biglang merong idea na meron kang maiisip or revelation sa'yo si Lord. Sometimes it is related dun sa topic, sometimes it's not. Bigla na lang siyang parang mag-speak sa'yo. Na-experience niyo ba yun? Hindi pa. So kapag gano'n, importante yung mga yun, guys, kailangan sinusulat natin. Okay? Kasi one day, gagamitin mo yun. No? Minsan sa devotion mo, balik yung devotion ka, bigla kang kakausapin ni Lord. Pag tinignan mo yung devotion mo, hindi naman related dun sa verse na binabasa mo. Pero, ayun nga, merong message sa'yo sa Lord. So, isulat mo yun. Okay? Importante yun. So, una kasi
kasi, idea muna yan. Sabi nga dito sa ano, it's like a bacteria na una, maliit lang yan, tapos kakalat. Okay? So, ganun din sa pagka-constructing ng sermon. Idea lang muna yan. And then, dun mo siya palalaguin at pagagandahin. Okay? So, yun nga, sabi nga dito, it is best to jot down notes and ideas. Na, Prince! Bata kaya ka mag-cram kasi ka mag-preach. Okay? So, napaka-importante sa atin na ano eh, makatigdo kasi kita eh. Okay, so yun. Guys, sana gawin natin yun, no? Na mag-take down notes tayo sa ito. Okay, so this is the way we shape a sermon. Number 1, choosing a text. Anong same text? Ito yung? Main verse. So there are two principal ways of approaching the sermon that is based on a primary text. One is to begin with an idea or a topic for the sermon, then go to the Bible for a strong text to support it, and then another is to begin with the text itself, and from there build the structure of the sermon. So dalawang types daw. Yung una is meron kang idea, tapos hahanapin mo yung idea na yon, or i-connect mo siya sa Bible verse. Yung isa naman, you have the Bible verse and then expound mo na lang. Paano po maghanap ng Bible verse doon sa topic? Paano? Ako, hindi ko alam kung paano yung ginagawa, pero ako, ang ginagawa ko, nagsisearch ako ng, sa internet, ano ba yun? Bible verse about ganito. Tapos titingnan ko kung saan yung pinaka-sapul niya dun sa idea na binigay sa akin ni Lord. Okay? Pwede naman gano'n. So, actually, sa panahon natin, mas madali na mag-construct ng message kasi we have the internet. Noon, talagang maglilibro pa sila, di ba? Libro pa sila ma'am noon, nag-iipon sila ng illustration. Kinukwento nga ni na ma'am, pag daw meron silang mga illustrations, na nakikita or nababasa, sinusulat pa nila sa papel nila, ayan, i-compile nila. Ngayon hindi, magsasearch ka lang, illustration about ganito. Yun, magpapop na lahat ng mga illustration. Kailangan masipag ka nga lang, di ba? So, yung mga struggles natin sa pag-create ng sermon, ayan, sinulod, binigyan na ng solusyon ni Lord. Okay, next, choosing a title. Ayan, so dito tayo, nahihirapan, choosing a title. Ako naman, sa area na to, dito ako na-excite when I choose a title. Gusto ko lang i-share sa inyo yung technique ko. When I choose a title, I usually search sa title ng movie, title ng song, ganun. Kasi catchy yung mga yon, no? Na related dun sa topic ko. So, yun yung technique ko. At saka, short title is better kesa sa mga long titles. Kasi nga, mahirap tandaan. Unlike pag short lang yung title, madali lang siyang tandaan. At saka, sito yung may impact siya. Halimbawa, tawag na meron akong magkasunod na preaching na kinonstruct galing sa isang movie, yung Mission Impossible. Tawag dito, ano kasi yun? Basta protocol. Mission Impossible. Di ba, yung Mission Impossible, meron siyang fall-up, meron siyang, yung team. Sino na nalita Mission Impossible dito? Ikaw lang. Ako lang. Thank you, Mission Impossible, di ba nanonood? Mission Impossible. Oo. Anong version? Marami yun, di ba? Meron siyang mga subtitles, parang ganun. So, yun, meron akong ginawa ng Mission Impossible Jedi Protocol. So, Jesus Disciples Protocol. Parang i-arrange mo lang siya doon sa idea mo or topic mo. Parang isusunod mo lang siya ganun. So, yun. Share ko lang, baka makatulong sa inyo pagka gumagawa kayo ng titles ninyo. Ayan, sabi niya nga dito, choosing a title may come different ways. It could be, ayun, some conceive the sermon around the fascinating title that has come to mind instead of with a text or theme to be dealt with. Some provide a title for a sermon that has been developed. So, meron naman na title na una, tapos dun niya expound. Meron naman na na-develop na yung sermon, tapos dun pa lang siya gagawa ng
title. So, pwede naman yun. Wala namang rule doon kung kailan mo alihin yung title. Pwede muna siya, pwede huli din siya. Okay? Okay ba yun? Ako kasi mas madali sa akin na na-develop na yung sermon, tapos doon ko siya lalagyan ng title. Ano daw? Okay. So sabi niya dito, well-chosen title can serve several purposes for the sermon. They help the preacher summarize the message in her own mind. Okay, so yung title, pagka pumili ka ng title, kailangan talagang makikita na doon kung saan patungo yung message mo. Parang makikita na doon yung objective ng sermon mo. They stimulate the listener's anticipation. Okay? So, napakahalaga na okay yung title mo, related siya sa iyong message. Kasi, nag-stimulate na siya ng expectation from the audience or dun sa mga listeners natin. And they help people remember the sermon long after the hour of worship has passed. Diba kapag maganda yung title, madali mo siya matandaan. Tama kung ikaw yung listener. So, kailangan ganun din. So, what makes a good title? A good title is interesting. Okay? It is vibrant. No? Kailangan interesting. Parang something that the listener will look forward to it. No? Example, the doctrine of God. The God we would like to have. Yun. A good title is reasonably brief. It packs the central idea of the sermon into a brief phrase. Okay. So, sige nga, tingnan natin, subukan natin kung paano kayo gagawa ng title. Okay? Babalik ko sa inyo yung papers na. Ano? Plastic. Okay. O sige, bibigyan ko kayo ng team. Tapos gagawa kayo ng title nyo for that. Okay, ito. Redemption when you need it most. About redemption. Hindi siya hindi ako. Terminator. O sige nga. Tapos na? Ano? Redemption. Asa na ba? Redemption when you need it most. Ma-redeemer is Title, no? Title. Title lang, title. May siguro. You said, Pag pinabuo sa atin ito na yung gagawin. from the night, my Jesus. Title lang po. My Jesus. Worship time, isa please. Asa to yung likod mo? Oh, yeah. Okay na? Alam mo yung title ni Jens, do it again. Nothing else.
Okay. Ate Jeffrey, Ano? Redemption. About redemption. My Redeemer is... Okay, sige, try natin. Umpisa natin kay Ma'am Jen. Na? Ah, sige. Pag gano'n. Okay na? Ah, sige. Ma'am Jen. Yung title ko, Sige. Freedom from Slavery or Also Freedom. Yung titles ko, since it's about redemption, nag-focus ako sa freedom. So, freedom from slavery or pursue freedom. Parang, freedom. Inisip ko nga yung sa Hunger Games. Nakalimutan ko yung sinasabi ni Katniss nun. Ano kasi? Nakalimutan ko yun. Yung mga ganun na. Nakalimutan ko na. Sige. Okay, ako next. Ikaw na. Maganda. Hindi, alam. Kasi redemption, di ba? Tapos meron kasi ng sub, usually when you need it. May paliwanag yun. Paliwanag ka kayo dun po. Use it when you need it. Go, sir. Use it when you need it. Go, sir. Use it when you need it. Ano kasi yung sa phone? Sabi sa load. Yung sabi po, bars down. Ano? Bars down. Bars? Down. 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 Bars down. Bars down. Yeah. Bakit bars down? Bars down. Dapat prison break, ha? Oo nga, prison break! Prison pa rin sa akin. Prison break. Pinilitan na presin. Dinagdagan ko lang. Dinagdagan. Ano po yun sa akin? God love us, God love us, He redeem us. Ano daw? God loves us, He redeem redeem us. us. Here? He redeem. He redeem. Redeem. Jesus Prison. paid the price. Jesus paid the price. Parang sa kanta na. Jesus paid the price. Jesus paid the price. Okay, so yun. Ayun nga. Prison break. Kayo, matitest mo yung title kapag it's a good title. Kapag ikaw, halimbawa, nakita mo yung title, nagbigay ba ng impact sa'yo? Nag-create ba ng interest sa'yo? Ako nagbigay ng impact sa akin. Ayan, ikaw mismo, if you will be the listener, magkakaroon ba ng impact sa'yo or magkakaroon ka ba ng interest or mas tirap ba yung interest sa'yo? No? Okay? So, ayan. So, a good title is also memorable. No? Kapag memorable siya, minsan magka-rhyme yan, di ba? Magkaka-rhyme yung mga nilalagay dyan. So, it lingers the mind. Talagang parang ma-LSS ka makanyan. So, that would be a good title. And then, ayan, it is also helpful. Helpful also is if the title is personal in nature and seems
seems to relate to the hearers. No? Ako pagka minsan, tinitingnan ko ano yung trending ngayon. Yan. Kung ano trending, parang i-relate mo siya dun sa title. Okay? So, halimbawa, yung True Night and Day, ganyan. Diba? So, medyo i-relate mo siya para makaano yung mga hearers or listeners natin. Okay? Oh, next, yung having a theme. After your title, minsan you have your theme. A sermon needs a proper subject or theme for the same reason that the building needs blueprint. So, parang blueprint yung theme mo. Dito, dapat, ito yung parang framework mo na hindi ka lalabas sa tema mo. Kaya dapat ating kang tema. Balo mo na ako rin kumunton, anong objective mo, ano yung goal mo. Okay? So, gets ba yun? Gets nyo ba? Gets? So, basahin nyo yung mga points nyo, lumayo ba kayo sa team nyo, basahin nyo yung mga illustration nyo, lumayo ka ba sa team mo, lagi mong bantayan yung team mo. Okay? Para maiwasan mo na nagkakaroon ng contradiction sa mga points natin. Okay? Next, stating the purpose of the sermon or subject identifies the overall purpose of the sermon. It gives the preacher a direction. So if we do not know where we are going, we will not know when we get there. No, hindi mo alam kung na-serve mo ba yung objective ng message mo or sermon mo kung wala kang tamang tema or hindi mo sinusundan yung tema mo. Okay? So these are some benefits of a well-stated purpose. Number 1, identifies the thrust of or direction of the sermon. So alam mo yung direction mo. Next, the topic or subject can easily be grasped. So mas madali siya capture ng mga audience. Questions that will help the preachers clarify his purpose. Ayan. Parang dito mo babantayan yung pag-construct mo ng outline. Number 1, what am I trying to do to these people? Number 2, what do I wish them to see? Ayan. What would I like to happen in their minds as I preach? So yun, yung mga questions in your mind na dapat masasagot throughout your construction of sermon. So with a clear purpose in mind, we can proceed to the structure of the sermon. So introduction. Ayan, dati kahinaan ko rin ang introduction. Nahihirapan talaga ako dun sa take-off ko. Diba? Ang hirap nun eh. Ang hirap bumuelo. Ang sabi nga sa akin ni Dad, wala mo diesel kung kasi kailangan uminit muna bago siya talaga umandar ng mabilis. Parang gano'n. Ibig sabihin, sa una, parang masakit yun. Mahirap, parang nahihirapan akong gumanon. Ano tawag doon? Pag-take off. Lumipad. Marangkada. Kala kayo? Kumarangkada. Yun. Sorry, hindi ko kasi nag-intindihan. Okay. So, nakukuha yun with a good introduction. Alam niyo guys, matanda na ako, no? Alam niyo ba yun? Matanda na ako. Secret, oh. 31. Di mo. I mean, when it comes to constructing a sermon, in experience, I could say na medyo ahead ako ng konti, pero hanggang ngayon, natututo pa rin ako. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ako. Hanggang ngayon, may mga struggles pa rin ako. So, huwag kayong madi-discourage kung ngayon, sa pag-construct nyo ng sermon, parang madi-discourage kayo, ang hirap naman, pag nag-try ka, parang flop, parang walang dating, gano'n. Experience nyo ba yun? Na-discourage ka ba? Na after mo mag-preaching, parang alang kain, alang meat, alang bilyari. Alam nyo, kahit hanggang ngayon na matanda na ako, na sa ministry na ginagawa to, hanggang ngayon pinag-aaralan ko pa rin to. Diba? So, gets nyo ba yung gusto kong ipunto? So, huwag kayong magpapadiscourage kung meron kayong mga na-experience na ganyan ngayon. Okay? You're still young. And you are so blessed that at your age, nabibigyan kayo ng proper trainings, nabibigyan kayo, meron kayong mga mentors that could guide you, na pwede nyo ipa-check sa kanila. Kasi kahit yung
Okay? So parang pag ano lang yan, pag-drawing. Sino marunong mag-drawing dito? Ay, wow, eh. Talaga ba? Diba? Drawing lang, drawing. Drawing Drawing sticks, lang, oh. ganyan, diba? Ano ba? Ano bang art? Okay, let's say, kung ano man yung art na gusto mo, or ano ba, pagkikitara, pagkikeyboard, pagkanta. Sa una mong paggawa yun, hindi naman perfect. Tama? Kahit na gano'n mo nakatagal ginagawa yung bagay na yun, kahit na gano'n ka nakasanay sa ginagawa mo, meron at meron ka pa rin natututunan. Pumapalpak ka pa rin naman. Diba? Tama? So kung ngayon, pumapalpak ka, meron ka mga palpak sa mga sermons mo, huwag kang ma-discourage. Tuloy mo lang. Tama? Okay? So kayo pa i-discourage, patse, i-flap naman yung message, kuha na ako bisang pitdo, jack up na. No? So huwag ganon. Okay? Sabi mo sa akin, huwag ganon. Okay? Huwag kayong magpapadiscourage, ha? Bata pa kayo, dami niyo pang may experience, guys. No? Bata pa kayo. Bata pa kayo sa ministry na ganito. No, ako, ang dami kong experiences na flap na message. Yung pagkatapos mo, pagbaba mo, parang binuhusan ka ng mainit na tubig na malamig. Kaya, hindi mo maintindihan yung pakiramdam mo. Hindi lang sa tawag dito, small gathering, pero Sunday service, yung pagbaba mo, parang gusto mong umiyak, gusto mong mabasag, gusto mong kainin ng lupa, kasi ganun yung kinalabasan ng message mo. Pero, ayan, by the grace of the Lord, tinatayo pa rin niya ako, at meron pa rin tayong natututunan. Okay? So, don't be discouraged. Don't be discouraged. Okay? Okay. Next. Ayan. Characteristics of a good beginning. So, best introduction are usually brief. Okay? Ibig sabihin, yung sa introduction, bandayan natin. Ako, ito yung sakit ko talaga. Sa introduction, humahaba ako. Introduction pa lang ako, ang haba na ng sinabi ko. Kaya pagdating dun sa meet, nagmamadali na ako. Kaya dun sa conclusion, ngayon, halos wala na siyang hininga. I mean, wala na siyang breath of life kasi binuhos ko lahat sa introduction. So, bantayan nyo yun. Kailangan sabi kanina dun sa natin, proportionate. Okay? So, kailangan brief lang ang introduction na madaling makakapag-build up dun sa sermon mo. Okay? Next, good introduction are usually arresting. They compel attention with interesting information. Usually, ang ginagawang introduction is, illustration. Tama? O kaya yung mga current events. Diba? Napansin niyo ba? So, pansinin niyo yung mga nagpe-preach madalas yan. Sina mentor. Pansinin niyo sila kung paano yung introduction nila. Usually, story yan o kaya current events. Tama? Okay? Next is, good introduction are often memorable. They leave us with an image or an idea that will later help us recall the entire sermon. So yun nga, dun sa introduction pa lang, parang nakikinig-kinita na ng mga listeners nyo or audience nyo kung saan patungo ang inyong sermon. Okay? And then a good introduction is conductive. It leads people to the sermon. Okay? Gets ba natin? Gets? Okay, next. Doon na tayo sa body or main points. This is the major part of the sermon. So this is the meat. Ilagay nyo, ibuhos nyo dito lahat ng inyong artistic and creativity sa meat. Okay? Kasi ito talaga yung kailangan ma-serve sa mga audience. So the importance of an outline is with good main points. Important to the preacher gives him a sense of direction and keeps him from rambling. So yun nga. May sakit tayo ba niyan? No? Ako, sakit ko rin to. Yung going around the bush. Paikot-ikot, paikot-ikot, paikot-ikot. No? Yung isang topic mo, or yung doon sa isang point mo, iwasan mo na magpaikot-ikot ka. So kaya importante, ako, personally, nagiging helpful sa akin kapag sinusulat ko lahat ng gusto kong sabihin. Kasi maiwasan ko yung paikot-ikot ako dun sa sinasabi ko. Instead of ito lang yung point ko, bahala na kung ano yung sasabihin ko. So sa akin kasi, nakakatulong sa akin na ilalagay ko muna yung lahat ng sasabihin ko. Para
para maiwasan ko yung going around the bush. No, alam niyo naman, gets niyo naman going around the bush, di ba? Yung paulit-ulit ng paulit-ulit. Ayan, sakit ko lang yan doon, guys! So kung meron kayong ganyan sakit na nagagamot yan, okay, may gamot dyan. Next, to the audience, give them a degree of confidence in the preacher and greater opportunity for comprehension. The well-arranged sermon will more easily carry along the listener's thoughts. So, ayun nga, napaka-importante na when you stand up here, you stand up with confidence and authority. So, kapag ka kasi tumayo ka dito na wala marinig o mga yan, yung impact nun sa audience, medyo magdi-decline yun. Kahit gaano ba kaganda yung laman or yung meat na dinideliver mo sa mga audience. Ayun, kapag ka flap ang delivery, yun, hindi pa rin masuserve ang purpose. Okay? Next, well-arranged materials can be remembered more easily. Ayan, so na-discuss natin yung kanina. Characteristics of good main points. Palagay ninyo, ano ang characteristics ng merong magandang points? Bilang isang listener, kayo as a listener, para sa'yo, ano ang characteristics ng merong magandang points or good main points? O sige. Saan tayo muna? Okay, sinusupport ka. Basa-basa. Para hindi ako lagi nagsasalita. Huwag ka natin racing. Si Tracy po yung nagsasalita. Tapos po. Ano? Basic. Pagsimple lang. Pagsimple lang. Next, basa. It's simple. Si Aswell. Pag nag-challenge. Pag Nag-challenge. nag-challenge ka. Connectedness and relevance. Relevance. Yes, and connected. Connected. Connectedness. Di ba? Hindi po, yung ano, yung abangan ko yung susunod na point. Kaabang-abang. Kung meron Interesting. kang sinabi yung next point, ano kaya yung next point? Interesting. Ano po, yung parang ano siya, parang step by step yung points natin. Progressive. Okay, so kayo mismo, tama naman lahat ng mga sinabi ninyo. So, kung kayo, nakikita ninyo kung ano yung magandang points or good main points, pag gumawa kayo ng message, tignan ninyo, kayo ba mismo, pag binasa niyo yung message niyo, magiging interested ka kaya makinig pa. Diba? So, ganun yung matetest diba? So, kung ikaw ang listener, you always put yourself doon sa shoe ng pagiging isang listener. No? Sapagka gumagawa ka ng sermon. Okay? Ayan. So, sabi na dito, characteristics of good main points, parallel in forms as far as possible. Ayan. Yun nga, connected. Kailangan parallel yung first to second to third point. Should be in form of sentence, clauses, or words. Mutually exclusive provides a distinct idea. So, yung isa lang ang idea, hindi naglalaban-laban ng idea. Unified, yet agrees with each other, progressive, and builds a climax. Oh, galing ni Tracy, progressive. Okay? Next, concluding the sermon. Ayan, concluding the sermon. Coming to an end. This is vital. Sino dito nahirapan sa conclusion? Yung pagpa-end ka. No? Minsan, ito yung sinasabi ni Ma'am, naiwasan mo na mag-nosedive ka. Yung bigla ka na lang mag-end. No? Kailangan, kung maganda yung lipad mo, yung pag-landing mo, maganda din, maayos din, smooth. Pero, wag naman, minsan kasi, sa kakaisip mo na
dive mo, nag-go around the bush ka na, paikot-ikot pa ulit-ulit. Hindi ka na makapag-landing. Ayun. So, bantayan natin yun. Brief lang din, conclusion, and then practicein natin. Ako, nakaugalian ko nun, na nire-record ko yung, kapag mag-preach ako, nire-record ko yung sarili ko. Tapos pakikinggan ko yung sarili ko. Tapos ako mismo, as a listener, nung nakikinig ako sa sarili ko, natuwa ba ako? Nabusog ba ako? Yung gano'n. So, pwede niyong gawin din yun. Okay? So, halimbawa, before kayo masalang, no? Meron na kayong schedule. So, i-practice ninyo, i-record niyo yung sarili niyo, pakinggan niyo yung sarili niyo, kung di ka natuwa, merong kailangang baguhin doon. Okay? So, ganun lang yun kasimple. Ganun yun kadali. So, very vital ito kasi doon yung power, doon yung ending, doon yung prayer. So, some reasons for ending poorly. Okay, take note ninyo to. The preacher places no importance upon the conclusion. Hindi pinaghandaan ang conclusion. Ito, sakit natin yan. Time was consumed. Ran out of time, so quits abruptly. Ayan, so bibilisan mo na lang yung ending mo kasi ang dami mo ng sat-sat no una pala. The preacher may simply not know how to conclude. Okay? So kailangan proportion, lahat binabantayan natin. Okay? Okay? Are you still there? So the conclusion of a sermon may seem less divine than the other parts, but it is no less important. Okay? A sermon without fitting end is as unfinished and some way as powerless as a whale without a tail. So kahit gaano kaganda yung main points mo, pag hindi mo na-conclude ng maayos, ayun, parang flop pa rin ang preaching. Diba? So minsan naman, sabi ni Dad, pag flop ang main points mo, bumabawi dun sa conclusion, nababawi pa siya. Okay? So yun. Napaka-importante. Lahat naman ng parts, importante. So yung conclusion, dun ka talaga makakabawi kapag ka nakita mo flat yung introduction mo and so on. Okay? So ito nga, sabi nga dito, the final opportunity to drive home some everlasting truths, to lift up some winsome ideal, to engage their wills in the performance of some sacred duty. So dito yung challenge nilalagay. Usually sa conclusion, you challenge the listeners, the disciples, and then ayun nga, pupunta ka sa challenge them to accept Jesus Christ. Okay? Nandiyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Si Rek na lang gising. Nandiyan pa kayo? Yes po. Okay. So, sumakit na yung lalamunan ko. Ways of concluding. Ayan. Letting the last point serve as an ending. So, pwede kang mag-end dun sa pinaka-last point mo. And then, parang dun na yung sa summarize. Summarizing what has been said. Recapitulate. Ayun. Ayun. Recap. Magkaroon ka ng recap. So, kung halimbawa, ways on how ganito ganyan, ABC, sabihin mo. Yun, ganon. Concluding with an illustration. Okay din yun. Na sa ending mo, illustration. Eto, sabi ni Ma'am, huwag mo daw sasabihin na meron illustration nga dito, ganyan. So, akinin mo na yung preaching na yun, binigay sa'yo ni Lord yun. Okay, yung illustration na yun, binigay sa'yo ni Lord yun. So, huwag mo sasabihin, may illustration po dito, ganyan. Sabi ni Ma'am nang kinukwento niya sa amin, pinapagalitan daw niya si Dad pagka, kasi si Dad daw, sinasabi niya yun lagi na may illustration dito. So, iwasan natin yun. Yung mga transition na gano'n na, kung mag-start ka ng illustration, kung magsasabi ka ng illustration, just say it na there is once, ganito. Huwag mo na sabihin na may illustration po dito, may sample po dito, ganyan. Okay? So, yun, iwasan natin yun. Pwede rin naman mag-conclude ka sa isang quotation. O kaya mag-conclude ka sa text or sa Bible verse. So, ayun. General comment. Concluding may be long or short as long as it is suited to the sermon. Okay? So, kailangan it fits
always sa lahat. Okay, napagod ako magsalita. Okay pa kayo? Oh, break. Ano, sound? Sangat lalamunan ko. Okay pa kayo? Diretso na or 5 minutes break? Break na po muna. Na? Break na po kayo, tuloy na po namin. Oh, sige. Si Neil daw papalit sa akin. 7 bills. Inom ka muna. Stretching muna daw. Wala ka lang. Ano oras tayo nag-start? Walang posto ah. Stop muna. Ma'am, paano ka kumukuha ng ID? Ako nang tinatanong ko regarding sa my illustration. Kasi nahihirapan ako sa pagdating sa illustration. So kung saan ka nahihirapan, doon yung tanong mo. Ako si Dad, lagi ko siya tinatanong nun, after ko mag-preach, kunahan ko daw, paskon yung kukuha ko. So huwag kayong matakot magpakorek. Huwag kayong matakot magtanong, ano pong mali, ano pong kailangan ko i-improve. Ayun. Tapos humihingi ako ng advice ng paano ko po mai-improve yung lagi kong pag-i-English. Sabi sa akin ni Dad noon, magbasa ako ng Tagalog ng malakas para ma-exercise yung dila ko. Kasi sabi ko, nabubulol po ako kapag nagtatagalog ako. Social. Nabubulol ako kapag nagtatagalog. Kaya dapat nagbabasa ako ng Tagalog verses, nabubulol talaga ako. Ang hirap niyang i-deliver. Pero ayun, hanggang ngayon pa naman natututo ako eh. So, kung baguhan ka na, bago-bago ka palang nagpe-preach, mas marami ka pang dapat matutunan. So, kailangan mahilig tayong magtanong. Okay? Mahilig tayong humingi ng advice. You ask advice, huwag kayong matakot magtanong. Okay? Wala namang bayad magtanong eh. Tama? So, ayun. Yun lamang next week. Please bring your notebooks. Ayun, so hindi na-check yung natin, yung kailangan i-check. Next week, padala na lang po ulit yung inyong mga manuals. Please! Ayan, so tinatawagan ko si Kuya Kenot to close us in prayer. Tuyo na yung hasang-hasang ko. Sinasang ka? Oo. 2 hours akong kumakatak. Sige, I hope and we pray na meron tayong mga natutunan. Meron tayong mga itatama doon sa mga natin last time. And we thank God doon sa pagtuturo about sa homiletic sa paggawa ng sermon. And sana huwag kayong magsawa. Huwag kayong magsawa kasi para kay Lord naman. Again, let us pray na salamat tayo kay Lord. And Lord, right now, this afternoon, Lord God, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, for all the things, Lord God, na tinuro mo sa amin sa hapong ito, Panginoon. Lord, about, Lord, sa pagbuo, Lord God, ng sermon, Panginoon, Lord God. Lord, alam namin, Lord, hindi lahat, Panginoon, tinawag mo, Panginoon, na mangaral, Panginoon, Lord, na makagawa ng mga gantong sermon, Panginoon. But, Lord, tinawag mo kami. And it is a privilege, Panginoon, it is an opportunity, Panginoon, to share the gospel, Panginoon, Lord God, in the congregation. Lord, even outside, Panginoon, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, na patuloy, Panginoon, give us wisdom, give us knowledge, Panginoon, and understanding, Panginoon, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon. Lord, palalimin mo pa po kami, Panginoon, Lord God. And Lord, I pray, Lord, that there be upgrading, Panginoon, Lord God, sa pag-build namin ng mga sermon mo, Panginoon, Lord God. And Lord, naniniwala kami, lahat ng ito, Panginoon, Lord God, magagamit sa iyong kapurihan, Panginoon, Lord God. And Lord, I pray, Panginoon, always give us an idea, Panginoon, Lord, yung mga thoughts, Panginoon, Lord God. Alam namin, Panginoon, Lord God, na we are a vessel, Panginoon, Lord God, na gagamitin mo, Panginoon. And Lord, patuloy, Panginoon, Lord God, gabayan mo kami. Holy Spirit, we need you sa aming pagbuo ng mga sermons, sa aming pag-deliver sa mga salita mo, Panginoon. Holy Spirit, we really need you. Apart from you, we can do nothing. And Lord, continue to anoint your people, continue to anoint your leaders, Panginoon, Lord God, sa Destiny Training 3 na ito, Panginoon. Lord, palakasin mo sila, Panginoon, Lord God, gabayan mo sila, Panginoon. And Lord, yung hand mo, Panginoon, ang igaw mo sa kanila, yung favor mo, yung blessing mo, Panginoon.
ang igawad mo sa kanila, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God. And Lord, sa iyo lamang namin ibabalik, Panginoon, lahat ng kapulihan, Panginoon. And Lord, we thank you, Lord God, sa nagturo sa hapong ito, Panginoon, Lord, sa aming teacher, sa aming teacher today, or leader, Panginoon, Lord God, na hindi naging madamot sa salita, Panginoon, sa pagtuturo, Panginoon. Lord, continue to bless her, Panginoon. Lord, anoint her, Panginoon. Lord, continue to use her, Panginoon, Lord God. Hindi lang sa Destiny Training 3 na ito, Panginoon, but Lord, sa lahat ng mga leaders, Panginoon, Lord God. And Lord, continue to provide all their needs, Panginoon, Lord God. Even, Lord, yung mga estudyante ito, yung mga nasa bahay din, Panginoon, Lord God. Lord, pagpalain mo sila, Panginoon, Lord God. And Lord, sa aming pasamantalang pag-iwalay, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, and even their families, Panginoon, Lord God. Protektahan mo kami, Panginoon, ilayo sa anumang kapahamakan, Panginoon, Lord God, lalo na sa panahon na ito, Panginoon, Lord God, na bumabagyo, Lord, kasalukuyan pa ng COVID, Lord, we apply your blood, Panginoon, sa bawat isa. And Lord, protektahan mo sila, Panginoon, Lord God. And Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa iyo lamang, Panginoon, lahat ng kapulihan, kapasalamatan, in Jesus' mighty name.